Pag-usapan naman natin yung pagbabrand ng produkto. So, specifically yung pabango. So, pagka nagbabrand tayo ng produkto, may dalawang klase yan. So, yung mga iba, ginagamit nila is parang mga inspired by or version of. So, yung mga iba naman, gumagawa sila ng sarili nilang brand name and sarili nilang tatak. Tapos, iniiba na nila yung pangalan ng variant name, yung scent. So, dalawang klase yan. So, pagka ang gusto mong pagbentahan is medyo masa and tanggap naman nila na may mga dupe ngayon, di ba? Yung mga tinatawag nilang dupe or version or inspired by. So, yung mga yan, ang ginagawa nila, ibebenta nila yung produkto based on the inspired by or version of a particular perfume. Yung mga iba naman, pagka binrandingan mo ng sarili mong brand, then meron kang variant name, katulad ng ginagawa ng mga nasa malls ngayon, di ba? Yun, mapepresyuhan mo siya ng mas mataas kaysa dun sa presyo ng version of or inspired by na perfume. So, depende sa inyo yan kung ano yung gusto nyong gawin. Kung gusto nyo bang may sarili kayong brand na makikilala dun sa perfume, iibayin nyo na yung pangalan ng variant name or yung scent name. Pero pagka gusto nyo naman na makilala talaga kayo bilang isang parang mga copy of a particular scent na sikat na, pwede rin naman yun. Pero yun nga, ang kaibahan ng sarili nyong brand name, mas makakapag-presyo kayo ng gusto nyong presyo. Kasi nga, pagka sarili nyo yung brand name, meron kayong parang right or authority to price whatever price you want doon sa presyo na yun. So, yun lang. Just follow us for more. Thank you.